Kami, nandito ang papel. Kami 4 na Pilipino, puro OFW. Pinailan kami nang hindi namin alam kung totoo na Interpol Red Notice. Ito nangyari totoo November 21, 2024. Dumating ang mga tao ni Torre sa office ng Prosecutor Makati. Hinuhuli ako. 7 kalalakihan na wala, hindi naka-uniform. Sabi nila meron akong red notice at kailangan akong ipadala sa Hague or sa UAE. Ating mga kababayan at sa ating gobyernong ito, anong klaseng gobyerno kayo? Hindi nyo kami sinisecure. Kayo nagpapahamak sa kapwa nyo Pilipino. Hindi ba to kapahamakan? Ginanong ko sila. Pag ako, kasi hinihintay na lang daw yung ticket ko. Oh, dahil inaantay nga kamo yung eroplano, di ba? Hinihintay na daw, papadala ako doon. Sabi ko, alam mo ba, sir, alam nyo ba, pag binigay nyo ako doon, hindi nyo na ako makikita. Eh ngayon, kung hindi yan totoo, ano sasabihin nyo sa akin? Sorry? Oh, gano'n na nga. Kung bago ka lang dito sa NTPH, maaari bang makahingi ng isang like at subscribe? At huwag kalimutan pindutin ang notification bell para ma-notify kapag may ganito tayong upload. Salamat kabayan! Gabi sa inyong lahat, mga kamaiso, mga kababayan kong Pilipino. Nagsasabi ako sa inyo ngayon na hindi si Patay Digong ang naunang dinala sa ibang bansa at binigyan ng warrant of arrest ng ating Pangulong Marcos ngayon. Kami, nandito ang papel. Kami 4 na Pilipino, puro OFW. Pinailan kami nang hindi namin alam kung totoo na Interpol Red Notice. Ito nangyari totoo November 21, 2024. Dumating ang mga tao ni Torre sa office ng Prosecutor Makati. Hinuhuli ako. 7 kalalakihan na wala, hindi naka-uniform. Sabi nila meron akong red notice at kailangan akong ipadala sa Hague or sa UAE. Kaya ngayon, lumabas lang ako sa inyo para sabihin na kaya nilang gawin kahit kanino, sa inyo, sa akin, sa pamilya ninyong OFW, na maglagay ng red notice na yan. Hindi natin alam kung ito ay totoo o anuman. Ang sinasabi ko dito, kinuha nila ako, dinala sa krame sa opisina ni Torre. 7 araw nandun ako sa kanyang opisina, naghihintay ng kasagutan bakit ako nandoon. Humingi na ako ng tulong kung kani-kanino. Dumating ang 2 PAW na lawyers at sinabi, hindi ka dapat nandyan. Dahil ang Interpol Red Notice ay hindi warrant of arrest na katanggap-tanggap sa ating saligang batas. Di ba? Kaya mga kababayan, huwag kayong magtaka na si tatay, akala ninyo si tatay lang ang kaya nilang gawin ng ganyan. Hindi. Marami na kaming sinampol. Kayong mga kapulisan, baka hindi nyo alam. Ang pagdurusa ng mga kababayan nating pinagbibintangan katulad ni Tatay Digong. Si Tatay Digong na dating former ating president, nadala nga doon, paano pa tayo, ikaw, ako, ang ating mga anak, ang ating mga magulang, na wala tayong kalaban-laban, walang pambayad ng abogado. Ikukulong lang tayo basta-basta. Hindi ako tumayo dito para maging sikat. Gusto ko lang sabihin sa inyo na ang Interpol Red Notice na photocopy ay kaya nilang ilabas at sabihin, ikaw, halika rito. Ikukulong kita rito, ipapadala kita ng Hague, ipapadala kita ng Dubai, nang wala sa ating saligang batas. Manot pat meron tayong saligang batas para sila pa rin ang matupad. Sino pa sila? Sino ba yung mga pulis na yan? Sila ay implementor lang ng batas. Hindi sila batas. Si Marcos ba ang batas? Hindi! Sino ang batas? Yan, panindigan nyo yan. Huwag tayong umalis dito nang hindi natin nasasabi ang ating mga damdamin, ang ating saloobin. Dahil kahit ang mga pulis na kasama ko doon, nagngingit-ngit ang kalooban. Ngunit dahil lang sila ay mga
mabababang ranggo, wala silang magawa. Sa kamay nitong mga ulupong na walang kabusugang mga general. At sino ang isa na yon? Ang hindi mga namumulat, mamulat kayo ngayon. Ito ang katotohanan. Ito ay nangyayari sa panahon ni Marcos. Huwag kayong pumayag, huwag tayong pumayag. Manindigan tayo sa ating konstitusyon. Hindi po pwedeng sila ang maging batas. Lahat tayo dapat sumunod doon. Dahil ginawa ang konstitusyon para sa Pilipino, para sa Pilipinas. Hindi po pwedeng pag gusto nila, dadalhin lang nila sa suraan. Hinuli nila ako nang walang basa-basa ng aking karapatan, na walang human rights. Sabi ko, nasaan ang aking due process? Hindi ko alam kung totoo ang sinasabi niyan. Hindi ko alam kanino nang galing yan. Walang sabi-sabi. 7 araw na nandun ako. Para akong kawawa. Nakahiga ako sa sahig. Ganyan ang gagawin nila sa inyo pag nagkaroon kayo ng ganito. Nang hindi nyo alam. Nang dahil lang sa gusto nila kayong kunin. Sino man sa atin kayang gawin. Lumabas ako ngayon para kayo ay alalahanan. Huwag tayong papayag. Dahil kahit kinino kaya nilang gawin ito. Manindigan sa ating karapatan. Maraming salamat. Kilala niyo naman si Ate Rochelle. Rochelle yung pangalan mo, di ba, ate? Rochelle. Yung isa mukhang nag-change of heart. Mukhang natakot. Ewan ko. Siya biglang nawala. Hindi ko alam bakit. Oh, yan. Oh, sige. Masimulan natin. Pakilala ka mo, ate. Ikaw si Ate Rochelle, ang babaeng may red notice. Ganon. Isa sa babaeng may nilagyan ng red notice. Red isa sa mga Pilipinong may red notice na wala naman sa website ng Interpol. Ganon. Yes po, yun. Wala sa website. Sa aming 4 na nandun sa Interpol red notice. Wala kaming hindi Lahat makikita. kayo wala. Lahat kayo Yes. wala doon. Yes, wala. Okay, which is weird, di ba? Paano nangyari 'yon? Sa palagay mo? Yun na ang tanong ko kasi parang nagkaroon lang siguro ng kasunduan between two countries. Ganun. Kasi ang mga cases na nilagay is parang ginawa nilang fraud. Pero Okay. kung iisipin mo, pag i-analyze yung kaso, it's just simple estafa. Aha. Okay. Simple, estafa yun sa'yo o yung sa kanila? Sa aming tatlo. Which is yung sinend ko sa yung link, may ganyang issue dun sa, ano ba, pinakita ko sa iyo yung sa red notice. Yes. Oo. Pero those people are ang nagkaso is Pilipino dito sa Pilipinas na mga courts. Oo. So I think meron talaga tayong jurisdiction doon sa taong 'yon. Kasi Pilipino talaga yun eh. Oo. Tsaka feeling ko dito sila nahuli mismo, di ba? Hindi ko lang, parang nakita ko Thailand eh. Actually, meron lang silang parang may sinasabi lang may business sila doon. Pero lumalabas, dito rin sila nahuli. Okay. Oo. Dito rin sila nahuli, which is tama naman. Kasi meron siyang issue dito, may kaso siya dito. Tama naman lahat yun, tama? Yes, jurisdiction kasi ang doon eh. Oh, diba? pero ito kung mababasa niyo mabuti yun, siningit lang yung salitang red notice doon para masabi lang may ma-justify lang sila. Kasi dito naman nahuli eh. For some reason, hindi ko alam bakit nila sinisingit yung salitang red notice. Parang, mga Pilipino couple na may red notice nahuli sa Pilipinas. Nakita mo yung languaging nun? Di ba? So, sabi ko, bakit hindi ba pwedeng nahuli dito sa Pilipinas dahil may kaso ng estafa and stuff? Di ka syndicated estafa, kasi syndicated estafa, walang bail siya. Ibig sabihin, 5 or more person ang gumawa ng sindikato para makapang-collect ng pera sa mga tao. Pero dapat yun yung headline, right? Yes, mali. Palagi nilang, parang, sa ngayon kasi, parang, sinet up yung isip natin na, umpisa dito, may Interpol. Yes. Lagi nilang gustong associate ngayon yung Interpol para
for future references siguro. Or Yes. damage control sa nangyari kay Digong rin. O Yes, sa inyo. umpisa nga. O sa inyo. Yes. Parang kami yung warm up. Kumbaga Oo. parang sanayin natin yung tao na may nag-i-exist na ganitong Interpol. Para Oo. pag kinuha natin to si Digong, ang tao hindi siya na magre-resist kasi ay oo kasi Interpol yan eh, hinahanap talaga siya. 'Di ba? Mm. So parang this is a setup ng ano eh, alam mo yung media manipulation. Yeah, parang lumalabas kasi ito ang tingin ko lang Ang tingin ko lang kasi kailangan nilang ilagay yung sa may red notice na yon para i-justify, siguro napanood din na rin nila yung tungkol sa iyo kay Yumi. Kasi paano nila ngayon, ito, wala silang depensa sa nangyari sa inyo eh. Wala talaga. Hindi ko nga alam eh. Ito si Yusek Claire Castro, nung nangyari ano ba yan, presinto, may illegal detention na nangyari, right? Doon sa illegal... Client yun. Client niya yun. Client niya yun. Natanggal lahat yun. Alam ko natanggal lahat yun eh. May nag-send niya sa na natanggalan yun na parang na-dismiss yung mga yun eh. So, technically, same issue, same instance, sa'yo, hindi ba dapat tanggalan din ng mga mga pulis doon? Pwede. Dapat lang. Kaya nga, I'm thinking of, bakit hindi ka pinipick up nung iba na makita nila na connected to kay Digong in the sense na tungkol kay General Torre and yung mga kasamahan niya, right? Sige, ikwento mo yung yung pangyayari nung sa'yo, alam ko na ikwento mo ito, siguro isang beses pa lang naman, okay, Yumi pa lang naman, pero doon sa iba na kwento mo na. Sige, simula tayo. Simula tayo. Okay. November 19, Okay. 2024 at 4 p.m. Nandito ako sa Taguig, sa isang subdivision na tinitirhan namin. Suddenly may dumating na naglalakad sa kalsada, pasilip-silip na mga lalaki. Pag ganyan, nilalabas ko yan. Alam ko, parang pulis na ang galawan eh. Sabi ko, anong problema nyo? Pag ikaw yung taong alam mo wala kang kasalanan, anong problema nyo? Pulis kayo? Nasaan ang warrant nyo? Ganun kagad, dire-diretso Oo. salita. Wala. Ngayon, kung wala, umalis ka na dyan. Sabi ko, kasi baka magka-problema tayo. So sabi niya, meron kaming alam mo ba to? Pinakita niya agad red notice sa gate. Sabi ko sa kanya, binasa ko, nandun yung pangalan nung aking complainant. Sabi ko, pero sir, yan dala-dala mo is just a photocopy. Hindi ko matatanggap yan. Kasi, kung sinasabi mong CIDG kayo, hindi naman po pwede kayong pumunta rito dahil kung Interpol yan, asan yung Interpolis nyo? Yan na. Hintayin niyo po yung aming boss, yung chief daw nila. Dumating yung Lieutenant Colonel ba yun? Tapos, pumasok, sabi niya, pwede ba tayo mag-usap? Sabi ko, halika, pumasok ka rito, di sa gate ko. Sabi niya, Pinapasok mo naman sa gate. Oo. Ma'am, pwede ba naman mag-usap? Sige, pagdating sabi niya, kukulihin ka namin eh. Sabi ko, in what ground? At saan niyo ako dadalhin pag hinuli niyo ako? Ang sagot niya sa akin sa Bureau of Immigration. Sabi ko, ikaw naman, Lieutenant Colonel, di ba? Basahin mo muna yung batas. Paano mo dadalhin yung Pilipinas sa Bureau of Immigration? I-deport ka? Saan ka i-deport? Hindi naman ako foreigner. Sabi ko, pag-aralan niyo muna, tawag na naman siya, labas siya ng bahay ko, may tinatawagan, paulit-ulit, labas-pasok. Sabi niya, dadalhin kita. Siguraduhin niyo kung saan niyo ako dadalhin kasi baka magka-problema nga tayo. Tapos may konti, siguro inaano niya sa akin, ang tagal, mga 2 oras sila rito sa loob ng bahay, nagkape pa. Ma'am, malapit na yung Pasko, sabi niya. Pasko, November 19, di ba? November 19. Ano naman kung malapit na yung Pasko? Sabi ko, ano ngayon Pasko? Mag-Christmas party daw sila. O ano ngayon? Ano ang ibig sabihin nun? alam mo lang, sabi ko sa kanya, Diyos ko po sir, sabi ko, saka tayo mag-usap ng ganyan, ginawa niyo kung ano, in-stress yung araw ko, sabi niya, hindi ma'am, basta open ka lagi sa saan nga ako open? Wala kayong magagawa, sabi niya, gusto niya tingnan yung mga documents ko. Sabi ko, itong mga dokumentong to, kahit ipakita ko sa inyo, hindi niyo maintindihan. At wala kayong right na dun sa kaso. Ang right lang ng pulis ay magpulisiya. Pero hindi niyo, wala kayong wala kayong jurisdiction para mag-sentensya dun sa kaso. Kahit explain ko sa inyo to, kako.
Di sabi niya, sige ma'am, alis na lang kami. Sabi ba naman ganun, biglang aalis na lang. Ba't itong ginagawa itong mga to? Di, nainis So, na umalis na lang. Umalis na. Umalis. Okay. Sabi, umalis. Umalis ako ng bahay. Pumunta ako sa isang bahay ko. Sabi nung husband ko, tumawag. Nandito na naman itong mga polis. Nung umaga na naman, ng the next day, November 20. Oh. At yun nga daw. So, kailangan kanina, daw- November, ano yung 19. unang, 19, so kinabukasan, nandyan na naman. Nandiyan Okay, na naman okay. sila. Okay. Ibang mga grupo na naman. Aha. Ibang grupo na naman. Tapos may kasama ng babae. Noong una, 4 na lalaki. Itong pangalawa, meron na naman. 6 sila. Tapos may kasama babae na pulis na naman daw. Hindi na ako nakita maghapon. Nagbisi-bisihan ako nung pinabayaan ko. The next day, November 21, pumunta ako may kausap na ako sa cellphone na naghanap ako ng abogado na makakatulong. Yun nga, yung kaibigan niya to si Rose, Aha. na ni Attorney Oh, Libayan. yung pumunta ka na nga doon. Oo. Punta nga ako doon, pinaliwanag ko. Tapos iniwan ko yung mga gamit ko doon, yung mga cheque Oo. ng kumpanya. Tapos, hearing ko naman noon ng May hearing ka rin no, pero ikaw naman yung nagkaso. Ako yung nagkaso. Okay. So pumunta ako hearing ko sa Makati. Pagkatapos ng hearing namin, umakyat ako sa 17th floor. Around 2 p.m., yan, dumating na sila. Mga 2:30, dumating na sila dun sa opisina ng prosecutor. Tapos yun nga, 7 lalaki, 7 pulis daw sila. Tapos kinukuha na ako. Tapos dadalhin daw nila ako dun sa nila. Sabi ko, hindi ako sasama. Kasi ang daladalhin nyo is photocopy ng Interpol Red Red notice. Oo. Hindi ko alam kung anong totoo ba yan o ano. At hindi, Pero, hindi, ito, sinerch mo sa Interpol website mismo. Wala sa Interpol website. Oh, kasi 19 sinerch ko pa rin lang. eh. Yung November Rochelle 19 wala pa eh. lang. November 19 pa lang, hinahanap ko na. So, sinerch mo na rin. Sinerch mo na rin nung time na yon. Wala, kaya confident ako. Sabi ko, ano naman to, kung ganyan baka gawa-gawa lang nito or ano. Kasi, asa ng justification ninyo na yan ay totoo. Oo, oo. Kasi ang daming accusation sa'yo doon eh, di ba? Yes. Ilan ba? 2, 3? Parang ano lang yan, Breach of trust. Breach of trust saka Yung fraud. breach of trust, iba yun, ibang tao yun. Ibang tao yung breach of trust. Okay, Breach okay. of trust, tapos yun, apat kami, Breach of trust ba o breach of trust? Okay, okay. Oo, oo. trust may extradite ka. Tapos yun nga, nakalagay doon sa Interpol Red Notice, ipa-extradite daw kasi wanted, doon nga sa fraudulent acts, yun ang mga nakalagay. So sabi ko, Okay, hindi so, ako- teka. hindi ako sasama. May resistance talaga ako na hindi sasama. So, kasama doon sa narinig ko na kwento mo ay, okay, nung umalis sila, nataliman ka pala ng GPS. Paano mo nalaman na nataliman ka GPS? Sinabi rin nila sa akin, Sinabi rin nila sa presinto na? hindi nga ako din ng presinto, mismo doon sa CIDG ng Camp Crame, doon sa harapan sa opisina ni Torre, ni General Torre. Doon ka mismo nila, so hindi presinto. Wala, hindi presinto. So, dinala ka sa opisina ni General Torre. Yes, diretso. Tapos From Pasig City Hall. Okay, so sila lang rin nagsabi na tinaliman ka ng GPS para malaman kung saan ka, parang gano'n? Oo, Alam naman kung saan kayo, di ba nakausap ka nga eh. kaya nga. So, Kaya daw nila ako nasundan kung saan ako pumupunta. Kasi may GPS na raw yung yung motor ko, yung sasakyan ko. so nilagyan nila ng GPS, pero hindi pa bawal din yun? Bawal din. Di ba illegal din yun kapag ka... Pero may record ka ba na sinabi nila na tinaliman ka na, nilagyan ka ng GPS? Hindi ko na na-record nung oras na yun na nagsasakyan. Yun lang, oo, yun lang. Accordingly sa kanya. Kaya niya lang nasusundan kung nasaan ako. Sabi ko naman, bakit mo kailangan pa akong sundan? Oo. Alam mo yung bahay ko eh. Di ba? Oo. Ano ba? Sabi niya, hindi gusto lang namin i-clarify. Ang alin i-clarify. Masyadong malabo yung ninyo eh. Parang kayo dampot. Pero klaruhin natin. Kasi yung nagsabi ng red notice is galing Dubai ba? Dubai? Yes, UAE. Okay, UAE. Tapos yung taga UAE na yon is actually business partner mo talaga dito.
sa Pilipinas. Tama? Yes, business partner ko siya dito. Okay, tapos ngayon, siya yung nag-complain. So, hindi naman to, kumbaga, tanim kaso. Hindi naman ganun no? Parang siya talaga yung nag-complain. Oh, may complainant talaga, kumbaga. Oo. Tapos may complainant talaga. Tapos, parang, iniisip ko, paano pumasaya sa ganun yun? Yun, that's my question. Paano, Asan ang Diyos? paano pumasa sa, okay, rereklamo kita, without anything else, tapos sabi mo, hindi ka naman pinakitaan ng mga document kung ano yung mga reklamo sa'yo, right? Walang attachments. Basta yan lang, red notice na yan. So, ibig sabihin, ganun kadali maghumingi ng ano sa red notice? Kaya nga yun ang tanong ko kasi dito sa 'di ba dito sa atin if you tried having you filed a complaint may mga kinakasuhan ka or ikaw nagkaso or nakasuhan ka. 'Di ba pag Oh. sinesearch na nila ang isang tao i-serve nila yung warrant. Nakalagay sa warrant anong mga ginawa mo. Correct. Oo. Identification ng taong yon, anong mga ginawa mo, saan na-file ang kasong yon, saang court yon, court ba ng Bisaya, ng Davao, ng Cebu City, or ng Naga, ganyan. Oo. Or nakalagay doon kung anong court, anong mesa, saang mesa, sa court ganito, ng judge ganito, sasabihin doon kung Okay. sinong judge. Yun sa kanila, eto, ganito lang. Kaya ako nagtataka kasi ganun kadali magano na red notice. Tapos sabi mo wala ka pa doon sa bansa na yun, right? Andito ka sa Pilipinas. Yes. Tapos yung alleged crime is nangyari nung time na wala ka doon, tama? Wala ako doon. So hindi nila verify yon, right? Walang ganun. Walang dumating na subpoena, walang summon. 'Di ba? Dapat may summon kasi if you have my passport, kung alam niyo yung passport ko, nandun din yung napuntahan niyo nga ako dito. Ibig sabihin, alam niyo yung address Lahat, ko. Dapat oo. wala. Ito yung mga questions ko sa gobyerno natin. Na paano Kasi na-abuse, tama? Yes, paanong, example, do nakita natin dito nga sa Pilipinas, hindi po pwede itong ganito. Ganito dapat, 'di ba? Yun ang sigaw ng ating mga ng mga human rights advocates diyan Bigyan niyang hustisya si ganito. Pero bakit merong pinipili lang yung hustisya niyo? Kami, Well, sabi Diba? sabi nga ni Yusik Claire, questionable nga daw yung justice system. Ngayon, kasi ngayon nangyari sa yan, di ba, November? O, baka questionable talaga yung justice system. Di naman ako nagsabi na si Yusik Claire O, so ibig sabihin, etong pinagtatakahan ko So, pwede pala na may mga tao silang kausapin doon. Like for example, may galit lang sa akin. No, may galit lang sa akin. And then, sabihin na, kakilala ko yan, lahat ng information alam ko. Like for example, ganito, gawa na tayo. Of course, highly unlikely to. Pero gusto kong gumawa ng senaryo na madali at maintindihan ng mga tao, right? For example, yung government ko mismo, gusto akong, like for example, dahil critic ako kunyari ng government, right? Ngayon, ang gusto nila is ibigay lahat ng information ko doon sa ibang bansa. And then, may complainant doon, like sa Dubai, right? Sa Dubai, o kaya UAE. And then, magreklamo sa akin, wala akong kalam-alam na may red notice na ako. It's true. Katulad ng sinabi mo, wala ka doon sa nung year na yon, right? Right? Wala ka doon. Yung crime na, alleged na crime nila, is wala ka doon. So, pwede nila nang gawin sa akin yan, right? So, ngayon, dahil may red notice ako, pwede na akong huliin anytime ng police. Tama? Kasi ganun yung nangyari sa iyo Tama? Tama. So, ngayon, At least, nagigets nyo na ibig Oo. ko sabihin. So ano ngayon ang defense ko? Wala. Kundi either mag-stick yung red notice or kikilan ako ng mga pulis. True. Parang yun yung nangyari sa'yo, right? Ay, sa amin. Na Sa mga kasama. inyo. So ngayon, ang problema dito is, paano to? Government. Philippine government. Anong solution natin dito? This can be abused. Right? Yun parang, kwento mo ulit yung nangyari sa'yo na na-detain ka pa ng ilang araw. Tapos wala din naman pala. Ano na, pang 7th day ko seventh night ko ba? 7th night ko na. 7th night o 6th
ng 6 nights ko sa loob ng ng Krame. Almost 6 days ako na nasa Krame. Tapos doon ako natutulog sa opisina niya. Nandun ako sa sahig. Ninong niya. Ni Torre, ni Okay. La General Torre, dun sa office Sa nila. opisina niya, ikaw natutulog. Oo. Tapos, nandun yung, naglalatag lang ako ng karton kasi malamig yung, masyado malamig yung office eh. Tapos, Tiles kasi. may kasama akong mga lalaki dun sa, office na yun. So may kasama ka, so natutulog kayo sa lapag lahat? Oo. Teka, ano yung mga kaso nung, ano mga kaso ng mga taong yun? Ba't andun? Iba-ibang mga kaso, parang lumalabas yun yung mga VIP. Oh, edi VIP ka, at least VIP ka, social. Hindi nila kinulong yun. Kumbaga, hindi nila kinukulong yun sa Nagawawala, kulong. parang mas, dapat pala hindi ko na tinanong eh, no? Lalaki talaga eh, no? Lalaki talaga eh. Lalaki tayo mo, dapat pala hindi ko na tinanong. O sige, stick na lang tayo sa'yo. So, ibig sabihin, 6 days, 6 nights? 6 days, 7 days. Gano'n? Oo, ganun. 6 days. Anong oras ka pinasok? Gabi na ako nakarating doon eh. Nakasama Mga- sila? Sinama ka nila? Oo, sinama. Kinuha ko sa Makati ng around, Kwento mo yung nagwawala ka doon sa sa prosecutor's office ba yun? Nagwawala ka, di ba? Kasi kukunin ka na eh. oo, nagwawala ko syempre. Sabi ko, dalawang piraso ng photocopy na hindi ko pa alam, hindi verified. Oo. Wala mo lang kayong verification bago nyo ko bago nyo pakita sa akin yan. Alam kong pwedeng hindi ako sumama eh. Pero ang nila sa akin, binantaan na nila ako. Sabi niya, magkakagulo dito pag hindi ka sumama. Parang Tatay Digong, gano'n, parang gano'n. Yes, Hihilahin ko yan. Hihilahin ko yan, parang gano'n. Nag-hysterical na rin kasi yung mga taga dun sa opisina. Ano ninyo? Hinahanapan nga ng dokumento. Ano ba to? Bakit naman ganyan? Hindi naman po pwede yan. Kasi wala naman ganyan ditong... Kasi siyempre, taga-prosecutor yon. So, alam Oo. nila yung warrant, di ba? Oo. Alam nila Oo. yung warrant. Hindi ba warrant yan eh? Hindi matanggap ng mga kakilala ko dun sa prosecutor na yun. Hindi yan warrant. Sang nyo yan, ganyan. Hindi ma'am, kailangan magpaliwanag siya. Sabi ko, magpapaliwanag sa inyo. Magpaliwanag. Pero, teka, meron ka sinabi, and then after na ba, to nung pumunta ka ng transnational, After na lumabas na ako dun sa... mamaya natin pag-usapan yan. So, okay, nagwawala ka doon ngayon dahil gusto ko nang kunin. Tapos Oo. ngayon, ano sabi ng prosecutor, sumama ka na. May dumating na isang prosecutor na kakilala nila, taga-ibang room, si Prosecutor Morales. Sabi niya, Chel, para hindi magkagulo, sumama ka na lang muna. Sabi niya, tapos sabi niya, tanong mo doon, sabi ko, hindi, ayoko talagang sumama kasi bigyan niyo ako ng abogado, hindi pa sunurin mo na lang abogado mo, sabi niya ganyan. Tapos sabi mo, 16th floor lang yung PAW. Yes, 17th floor nila ako kinuha. Nandun lang sa baba ng hagdanan yung PAW. Oo. Ayaw talaga nila, diretso gusto nila. Hindi ako makagalaw kasi para siyang katulad talaga nakita ko itong kay Tatay Digong na pinapalibutan ka talaga. Ganon din na nangyari sa'yo? O ganun talaga. Hindi ka makakagalaw. So, ibig sabihin, sa baba mo lang yung PAW, Yes, sa baba lang. Hindi pa rin Ayaw nila pinayagan. Hindi. Hindi nga pwede na wala kang attorney? At hindi po pwede. Diyos ko, nandun lang yung mga courts sa, di ba, 16. Nandun lang Oo din nga yung, pala, prosecutor. nandun yung court. Nandun yung sa 15, 14, 13, 12, 11. Yan yung mga courts ng Makati. Ando na lahat ng mga attorney kailangan mo pero wala silang nagawa. Wala. Kasi hindi naman nila ako dinala dun. Dinaretso nila ako sa elevator. Tapos kami lang yung laman ng elevator. Tapos sinakay na nila ako ng huwag kang tataka sa atin, magkakaproblema. Ganyan. Anong kaagad? So, ibig sabihin, talagang pinipilit nila yung hawak nila na red notice as a valid warrant of arrest. Ganun ba? Yes, ganun. Kasi utos daw talaga nila, Torre. Ito nga, hawak ko yung mga papel na may signature ni Torre. Ito ang ginagamit ni Torre sa akin, kay Patay Digong, sa lahat ng tao. Ito yung ginagamit niya, itong kind of, warranting, ang tinawag,
sa explanation ko ha, warrant, di ba yung warranting, pag nagwa-warrant ng tao, itong ginagamit nila. Ako, kaya ako lumalabas lang ganito kasi, di ba naglabas na sa inyo na ganyan ang maraming sa mga vloggers. Oo. Akala ninyo, ganyan lang kaya nilang i-file? Pwede sila mag-file ng ganito. Kaya ako pinick up yung case mo dahil sabi ko, shit, iba to. Defenseless tayo dito pag red notice na. Kasi Yes. yung kaninang hypothetical na sinabi ko, pag ganyan ang ginawa, kahit sino sa atin, tapos tayo. Totoo. Kasi, katulad niyan, wala kang magagawa, it will stick. Hanggang sa makarating ka doon, right? Tapos ang Right. gusto pa, nung ibang bansa na yun, hindi ka lang nakaposas, nakarehas pa. Parang nakarehas, naka-cage, ganon? Pagdating ko din sa office nila, nagkakagulo na rin sila kasi hindi nila alam kung ilalagay ako sa jail o ano ako dito o hindi ako i-jail. Uh-huh. Kasi nga, very, parang tinitignan, kumakausap sila ng lawyer eh. Tapos, sabi, kasi may utos, alam mo bang may utos ang UAE Embassy? Embassy? Where is that? It's in Taguig. Nandito yan sa McKinley. Oh. May utos daw na ang gusto raw naka-cage ako, nakahawak sa rehas, tapos nakaposas. May picture lang daw ng ganun. Satisfied na sila daw sa ganun. Parang ito mga pulis natin, naramdaman ko. Sabi ko, for their satisfaction, gagawin niyo yun. Okay. Sabi ko, problema kayo. Hindi na sila may problema, kayo. Sabi ko. Di saka Pilipino ka kasi, di ba? Pilipino ka kasi yun ang problema eh. Tapos, parang sumusunod, ano tong gobyernong ito? Parang merong, pag may humingi na isang gobyerno Foreigners sa kanila. bitch nga ang tawag ko dyan. Oh. Bakit ganun? Bakit? Wala tayo. Akala lang nilang malayang Pilipinas tayo. Hindi, ang totoo niyan, tayo'y bitch pa rin ng foreigners. Wala tayong magagawa doon, ganun talaga. Pero ang nakakatakot dito yung red notice na leching red notice na yan. Kasi na-abuse, wala ka nga sa website eh. So paano natin lalabanan yan? Wala. So dapat ito talaga, madinig talaga to ni Amy Marcos para makita nila yung case sa mga Pilipino. Hindi lang digong to, hindi lang digong ang issue dito. Dahil may mga after pa niyan, yung NBA nga nag-warning na. They will use Interpol para kila Maharlika siguro or blah blah blah. Right? Paano yung kapag wala kang makuha dito sa mga tao dito, like freedom of speech, hindi mo maano ngayon, pwede mong i-circumvent yung batas, then diretso ka red notice. That's Tama. bullshit. At Right? least narinig mo, naisip mo yung gusto kong iparating sa ating mga kababayan at sa ating gobyernong ito. Anong klaseng gobyerno kayo? Hindi nyo kami sinisecure. Kayo nagpapahamak sa kapwa nyo Pilipino. Hindi ba to kapahamakan? Ginanong ko sila. Pag ako, kasi hinihintay na lang daw yung ticket ko. Oh, dahil Papadala inaantay ko. nga kamo yung eroplano, di ba? Pero hinihintay na daw, papadala ako doon. Sabi ko, alam mo ba, sir, alam niyo ba, pag binigay niyo ako doon, hindi niyo na ako makikita. Ngayon, kung hindi yan totoo, ano sasabihin niyo sa akin? Sorry? Oh, gano'n na nga. Ganon? So, itong bagay na to, pwedeng mangyari kahit kanino. Sa inyo lalo, na mga gusto lang nating magpahayag ng ating saloobin, ng ating mga Oo. Kasi ikaw hindi ka pa nga tungkol doon eh, di ba? Talagang talagang normal na andiyan ka na sa Gedli. Oo. Pero alam ba nila na DDS ka na noon o hindi naman? Alam nila kasi, yung mga nandun sa opisina, DDS din. Gagi. Oo. Pero hindi, ito kasi hindi ko alam yung kay Ate Raisa ba pangalan nun? Oo, si Ate Raisa. Yung kay Ate Raisa hindi ko alam. Yung sa'yo kasi, meron namang legitimate na complainant. Gusto kong makahanap ng isang non-existing na complainant na hindi mo kilala, never mo naging kilala itong mga lokong to, kapag nakahanap tayo nun, alam na this. Oo. Actually, yung kutukot kay Raisa, kanina okay siya eh. Siya pa nga nagtatanong. Natakot kasi mukhang delikado yung ano niya eh, di ba? Yung grabe nangyari sa kanya, di ba? Kasi
talagang tragic yata yung nangyari sa kanya na inakyat din siya ng inakyat siya ng condominium niya, parang may harassment sa kanila pati yung tsuhin niya, hinaras ng mga pulis sa elevator. Sabi niya, kakasuhan ka namin ng obstruction of justice pag hindi mo tinuro yung yung pamangkin mo, sabi ng gano'n si Raisa nga daw. Okay. Tapos, Ganito. Para mas lalong makita ng mga viewers, sa mga Pilipino kung gaano kalala itong issue na to. Ikwento mo sa amin, sabi mo kamo na 6 days, then humingi ka ng tulong sa PAW, right? yes. Pang ilang araw yun ang humingi ka ng tulong? Pang fourth day ko, nag-message ako, nag-email ako sa office ni Persida Acosta, Attorney Persida Acosta. O tapos ano nangyari doon? Tapos within 30 minutes may dumating. Actually, I send mails talaga So, maasahan talaga ang PAW. Maasahan talaga ang PAW. sa mga senador, ko. Tapos sa Office of the Wait, President. ano ka sila senador? Yes, nag-send ako ng emails. Sa mga lahat? senador. Oo, kasi inano ko yung mga emails nila lahat Kay Bongo, kay Cayetano, kay Amy Marcos, may mga email na ako sa kanila May mga email ako sa kanila. Tapos walang sumagot. Okay. Pati sa Office of the President. Ano in-email mo? Baka naman sa'yo mo, tulungan nyo ako. Baka hindi ka mapansin. Baka hindi alam yung... Sabi ko, ito yung sitwasyon ko, nandito po ako, nakakulong ako sa opisina ng CIDG dito sa Camp Crame, sa office nila General Torre. Nakinulong nila ako sa pamamagitan ng Interpol Red Notice na photocopy. Kung ganyan, unverified. Wala pang digong issue niyan. Wala. That was November 24. 2024. So wala pa nga. Wala pang digong issue niyan. Wala. So, okay. Okay, nung dumating yung PAW, kasi umano ka sa mga senador, lahat pinuntahan mo na, and then ito dumating yung PAW. To the rescue ngayon yung PAW. Dalawang PAW. In 30 minutes, pagka-receive siguro, dumating dalawang PAW. Tapos, yun, inano na nila na, ma'am, anong ginagawa mo dito? Sabi ko, ito yung mga documents na pinapakita nila sa akin. Sabi, hindi naman po dito sa Pilipinas ang ganyang red notice lang. Hindi yun acceptable dito. Sabi nga, sige ma'am, ayusin namin yung papel tapos ko-questionin na namin yung illegal detention mo dito, ko-questionin namin sila. Kaya sabi niya, ma'am, nandiyan ka pa rin ba? After the next day, sabi ko, attorney, nandito pa rin ako. Wala akong nararamdaman na papalayain ako. Sabi ko, yun, dumating sila, may dala na silang mga letter. Tapos nagre-request na ako na to file illegal detention kay Torre at sa mga tao niya. Yun. So parang tinakot na rin sila nung lawyer na pa-filean ko kayo, parang ganon? Oo, kasi nagre-request na si Rochelle sa ginagawa niyo sa kanya. Okay, so pa-filean na, and then ano nangyari after nun? Ang sabi naman sa akin nito nila Torre at nung tao niya, ma'am, kasi hinihintay namin yung yung ticket or sabi ko kasi, bakit hindi sila ang papuntahin nyo dito? Magkaroon naman kayo ng bayad. Ako pa nagtuturo Sir, alam mo naman ang batas, di ba? Ba't hindi mo sila papuntahin dito? O kung may complaint kayo dito sa tao namin na Pilipino, pumunta kayo Pilipinas, nandito sila. And then kung makapasa yung documents sa kung payagan ng korte namin at lumabas ang warrant, edi hulihin namin. Pero hindi mo po pwedeng bitbitin dyan yung tao kasi gusto mo taga dyan ka. Diba kahit dito sa local ng Pilipinas, if it is happened in Taguig, you have to file in Taguig sa Taguig courts. At saka yung dapat na magbigay ng warrant is yung korte. Yung jurisdiction yan, iba jurisdiction, sabing gano'n. Kahit ini-explain din sa akin, sabi ko, alam ko naman yun, sir. Pero hindi ko alam bakit itong mga putang ina talaga mga pulis, hindi nila masiwata hindi nila masabing mali yung ginagawa nila. Sunod lang kayo ng sunod na utos para pagdating ng bandang huli. Sabi ko, katulad nito, hindi mo na ako papayag na, syempre, lahat na kayo dyan. Diba, Well, damay ka. Okay. Meron kang nabanggit na
Okay, after nung pumunta sa fourth day ba yung PAW, tapos kumbaga fifth day, tsaka na nag-demand yung ano na i-release ka kung di pa-file sila ng illegal detention, right? So, after nun, ano nangyari? Meron kang tinutukoy na ano eh. Na after nun, yung pa-file na sila ng illegal detention, ano nangyari? Dumating na si lawyer nila, lawyer nung ni Torre. Oo. At sabi nga, kailangan daw pagawan na lang ako ng case. Sabi niya, tulungan niyo yan. Tinawag naman ako ni Torre, kumain daw kami. Sabi ko, hindi ko kailangan kumain, sir. Sabi ko ganyan, niyayayan. Parang naging mabait na siya at that time. Magiging ano ka dito, sensational ka dito kasi mamili ka na ng mga, hindi ko kailangan maging sensational, kailangan ko lumaya dahil hindi ito totoo. Ang kailangan ko talaga masolusyonan ito. Paano nyo sasagutin to? Hindi, gusto kong lumaban dito. Saan ako lalabang korte? Ganito ma'am, tulungan ka namin para mag-file tayo sa DOJ ng ano. Sabi niya, perjury. Perjury, sabi ko. Bahala kayo, pero naiisip ko, paano perjury? Wala, yung papel nga niya, kayo ang pumatol eh. Patola kayo eh. Pinatulan nyo yung papel. O ngayon, di ba sir, tingnan mo, i-analyze mo. Paano kung hindi sabihing patola? Yung binigay sa inyong dokumento, wala namang pirma doon yung complainant ko eh. Ay, wala kahit isa? Wala. Nakalagay lang doon. Eto si ganito, may ganitong ginawa. Wanted siya, fugitive siya ng Dubai courts. Walang pirma. Sino yung tao dyan? Sino ngayon ang papailan natin ng perjury? Eh, Diba? tapos, ang perjury, pag ginawa ng tao, tapos sinainan niya, ito, pinagbibintangan ko si Kayo ng ganito, pipirmahan ko ito si Rochelle. Saka mo pwedeng pailan. Paano mo papailan yung complainant ko? Hindi nga, wala naman siyang signature doon eh. Pinatulan yung ano nila, message nila.